maaari din namang isama sa listahan ang mga kakilalang kapatid na hindi na aktibo sa church. Mga backsliders sa pagpunta sa mga gawain ng iglesia. So pagtignan nyo yan, dito sa listahan, meron doon sa likod, sa last, inactive members or mga hindi na uma-attend sa church. Isulat din doon, mga kapatid. Ayun. Tanong, kailangan bang makumpleto ang bilang ng 20 katao sa lalong madaling panahon? Kailan ito magsisimula at kailan ito matatapos na programa? Ayan. So, sagot, magsisimula ang pagsusulat ng 20 prospect ngayon at sa susunod na Sunday sa ating launching ng 52 letters. Ayan. At yan po ay magkakaroon ng orientation at bibigyan ang mga kapatiran ng tig-iisang covenant card doon sa likod. Di ba? Nasa likod na yan. Yan yung covenant card. We will sign that one next Sunday. Ayan. Kalakip nito ay ang papel na may 20 blankong linya upang doon isulat ang mga pangalan ng mga malalapit na kakilala nila na wala pa sa Panginoon at pangalan ng mga inactive members. Hindi kinakailangang makumpleto agad ang bilang ng 20 at maaaring maglaan ng panahon sa pananalangin at hingin sa Espiritu Santo ang mga taong maaaring madala sa Panginoon sa loob ng 2 taon. Ayan, kung isa lang ang nakasulat doon, it's fine. Kung dalawa, okay lang. Ganon. Hindi naman siya pwedeng ikumpleto. Kung mas marami, yung gusto mong inactive members, umpisahan mo sa baba, pataas. Di ba? So yung mga prospect mo, umpisahan sa number 1. Sulat mo. Yung mga, di ba, may mga kapatid tayo dito noon na wala na rito, di ba? Di ba? Yung mga inactive, di ba? Pero yung nandun na sa ibang church ay masaya na doon, di ba? Huwag mo nang gambalain. Pero kung gusto mong bigyan ng mga ganyang pamphlets, okay din, di ba? Ayan. So umpisa dito sa 20 pataas yung mga kapatid na hindi na nagsisimba sa community church na kilala natin, mga kapatid. Ayan. So, tanong, kung itinuturing na prospects ang 20 katao, ibig bang sabihin ay aaralan ng nagsulat ang mga ito? Paano kung wala silang kakayanan o gifts sa soul winning? Ayan. Sagot, ang katungkulan lamang ng kapatid na nagsulat, kayo po, ay magsulat ng pangalan at kunin pati ang address at contact at email address at siguro messenger account at kanyang aanyayahan sila sa pamamagitan ng pag-send ng text message bago dumating ang mga gawain pagkatapos ng ating Sunday school. Ayan. So isulat diyan yung kanilang contact numbers kasi contact numbers lang naman yan. Pwede niyong ilagay yung email, pwede niyong ilagay yung messenger group, FB account doon at ito ay personal nyo nang ilalagay sa inyong mga unan. Parang natuwa si Brother Joshua, di ba? O ilagay nyo sa di ba? Ito ay covenant ko ito sa Panginoon, di ba? Ilalagay ko ang prospect ko, gusto kong mabigyan ng mga ganitong template. At Lord, ito ang aking commitment. Di ba? At sana Lord, pagkunin mo na ako ay meron na akong nadala sa iyo. Kasi Lord, baka kukunin mo na ako ay wala pa akong naaanyayahan at hindi ko naipamahagi ang salita ninyo. Ayan. Okay, so karagdagan pa rin na maaari niyang gawin kung may pagkakataon at kakayanin ay dalawin ang ilang mga prospects at personal na magbigay ng flyers upang sila ay aanyayahan at hindi inaasahan na aralan sila kundi mag-encourage upang dumalo ang mga nasabing kakilala. Di ba? So ganun lang.
So if you have the courage to share, it's fine. Pero pag wala kayong parang meron alof pa kayo, ganyan, okay, just give them the letters, 52 letters. Ayan. Tanong, paano kung tumanggi ng ilang inaanyayahan at ayaw na nilang makatanggap pa ng anumang paanyaya? Hanggang kailan hihinto sa pag-invite sa kanila? Sagot, mahalaga na ibigay ang mga nasabing pangalan sa ating prayer request list every Sunday. Para yung elder at the end of closing prayer ay nandun yung listahan nito at ipag-pray ang list ninyo, mga kapatid. Ayan, tandaan natin na tayo ay tulad lamang ng kartero. Ano ba yung kartero, Brother Joshua? Postman. Ayan. O tagadala ng sulat. Wala sa atin ang kakayanang upang pilitin silang tanggapin ang sulat. Ibig sabihin, ang pagbubukas ng puso nila ay nasa kamay na ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kung halimbawa ay 5 ang tumanggi, maaring hihintayin muna ang pagkikipag-communicate sa kanila, gayon man ay patuloy ang pagdadala sa kanila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga letters. Makakabuti rin na ilagay pa rin sila sa listahan, gayon man upang mabuo ang Target 20 ay dapat ma-replace ang nasabing mga bilang. Ayan. So, sino pang wala ng ganito? Yung mga late na dumating. Sige. Ayan. Tanong, gayon din ba ang gagawin kung dumating ang panahon na may ilang tumanggap na sa Panginoon na kabilang sa 20 prospects? Ayan. Yes, kailangang mapanatili ang Target 20 na siyang bilang ng mga kaluluwang inaanyayahan hanggang matapos ang 2 taong programa. So this is a 2-year program. We start today, July, and then next year, and then mag-e-end tayo ng June. Ayan. And then, we will gonna check the list. Kung meron ho ba kayong na-invite, na-convert, and then, kasi meron tayong program that once it was baptized, then we have also the discipleship program, depending on the ages of those. Ayan. Yan ang ginagawa sa amin sa junior, sa summer. Gagawa tayo ng discipleship book ng Community Church of Christ. Okay, paano kung sa loob ng 2 taon ay wala man lang akong nahikayat na 20 na tao at inanyayahan? Ito ba ay malaking kasalanan ko sa Panginoon? Tanong yan. Sagot, wala sa kamay o kapangyarihan natin ang conversion. Ang pagkahikayat ng mga inaanyayahan natin, tanging ang Holy Spirit lamang ang may kapangyarihang buksan ang puso nila. Gayunman ay may kapasyahan pa rin na ang tao kung papasukin si Kristo ay hindi sa kanilang puso. At least, ginawa mo ang iyong tungkulin bilang isang mananampalataya. And the rest will be in the hands of the Holy Spirit. Ayan. Tanong, kung sakali at hindi pa rin tumanggap ang mga inaanyayahan ko papunta sa church, maaari pa rin bang ipagpatuloy ang pag-aanyaya sa kanila kahit tapos na ang 2 years na program natin? Sagot, yes. Hindi tayo dapat tumigil hanggat may pagkakataon na sikapin iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Pagsumikapan natin silang agawin sa apoy ng impyerno habang tayo ay pinahihiram ng panang Diyos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ayan. So yung overview ng Target 20. So yung mga wala pang kopya, mga kapatid, kumuha ko kayo rito. And then next Sunday, we're going to launch that one for our 52 letters launching. Ayan.
Naubos na yata ang template ko. Kasi pumunta kami sa Staples ni Gio. 2 oras yata kami dun. Ayan, so for our 52 letters, mga kapatid, so we're gonna start next Sunday. Okay, so July 3. So from letter 1 to letter 25 December. Ayan. So meron na itong naka-schedule. So we revise the Sunday schedule for our Sunday school. So pagkatapos ng Sunday school, and then bibigyan ho kayo ng copy para naman bigyan kayo ilagay doon sa mga prospect ninyo. And then we give you also a image or PDF file in your messenger. Okay? So parang ganito po. Yan. So July 23, I will be discussing, Brother Bong will be discussing yung letter number 1. Okay? So yung letter number 1 ay pag-uusapan sa Sunday school. Di ba? O, ito lang parang letter style. Kasi Tagalog ito, hiniling ko kay Brother Mel. Brother Mel, pwede bang mag-English? Kasi tinanslate ko sa English yung iba, hindi kaya ng utak ko. Di ba? Pero yung first half of 52 letters ay na-translate na siya sa English. So inaantay ko na lang, padala ni Brother Mel, pero hindi ko naantay sa ating launching, so Tagalog muna. Pero may English version siya. Ayan. Okay, so July 3, we're going to discuss letter 1. Parang ganito, minamahal na kaibigan, pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Parang ganon. Di ba yung asin at ilaw, hindi siya yung parang yung, alam mo yung ibang mga evangelist na talagang tinitira yung ibang mga, actually yung asin at ilaw ay nakatanggap ng award. The friendliest evangelism style, na hindi siya umaatake ng kalaban. Yung sharing nga namin ni Brother Mel, sabi niya, alam mo ba Brother Mel, na si Brother Eli Soriano, tinitira ka? Oo nga po sabi niya. Sinasabi niya na lumpo daw ako kasi nanonood din si Eli Soriano sa programa niya, bakit nakaupo lang yan si Brother Mel Maldupana ng Church of Christ, sabi daw niya. Tinira niya. Lumpo yan, sabi ni Eli Soriano. Sa isang episode daw, tumayo siya. Ayan, tumayo din siya. Ayan, hindi ako lumpo sabi naman ni Brother Mel. But yung asin at ilaw at yung style natin sa evangelism is a very friendly evangelism. Hindi yung alam mo yung Iglesia ni Cristo shotgun style. Tututukan ka, bautismo ka ba o hindi? Di ba? Ganon. So, lahat ng mga denominations at mga churches, may mga kanya-kanyang style. O tignan mo sa TV evangelist, di ba? Sa TV, grabe. Mura, nagbumurahan. Sabi, sa Biblia naman ang mura. Bakit hindi pwede? Sabi naman ni Eli Soriano, di ba? Ganon. But for us, in the Churches of Christ, Christian churches, we are very friendly. Hindi tayo yung umaatake doon sa mga iba. Kaya nga sabi sa atin, parang walang sa atin daw. Parang walang buhay daw, hindi kumakagat. Di ba? Kasi hindi tayo ganon yung parang nag-aatake ng ibang mga faith, ganyan, mga churches, ganyan. Kaya nga na-award yung asin at ilaw dahil we are very friendly in terms of communicating the Word of God. Hindi tayo nang-offend, but we present it in a very professional and nice way. Kaya nga sabi, hindi naman tayo yung nagko-convert. It is the Holy Spirit will gonna convert a person, Sister Elsie. Kahit anong gawin mong kanta dyan, Sister Elsie, kahit anong gawin mo dyan na di ba, na i-convince yan, kung hindi, i-convict ng Holy Spirit, wala. Kaya nga sabi ni Brother Mel, di ba, our only part is to be just a pause
man, di ba? Yung parang kartero, di ba? Isa-serve mo lang, kung kainin, o di okay. Kung hindi, di okay. It is the Holy Spirit work to convict. Ayan. So, every Sunday school, i-discuss natin. Ayan. Ako, next Sunday ako Letter 1, i-discuss natin ito. And then, siyempre, may mga tanong kayo. Di ba? And then, bibigyan ko kayo ng kopya nito. Each of us na may prospect. At ibibigay ko din doon sa Facebook and Messenger account ninyo yung letter na ito in JPEG form. Di ba? Image. And then, yung email nyo din, ibibigay ko yung PDF. Tapos yung prospect ninyo, sino pang walang ganito, mga kapatid? Ayan. Sige, yung mga wala, at tulungan nyo lang ako. Ayan. So, ililista nyo yan, yung prospect ninyo. Ayan. Tapos, send nyo siya. Okay lang, di ba? Send mo lang naman yan But when you send it, pray for the Lord. Pray for the guidance. Kasi parang love letter yan, parang bigay ka lang ng message sa messenger. Ayun yung pagkakaiba ng evangelism at saka hindi. Yung regular na message lang, di ba nag-message ka lang sa messenger, God bless you. Condolence, parang ganun, di ba? Normal yon. Pero yung sa atin, yung sa evangelism, before you send it, you need to ask the Lord's guidance. Lord, I gonna send this one to this my prospect, Lord. Bahala na kayo doon. But I did my part. Ganon. Yung pag-send, mga kapatid. Ayan, so we will gonna, Brother John, si Brother John, kasama ko sa evangelism Yan. So sa July 3, nandito na, pangalan, July 10, Brother Joshua, i-discuss niya. Brother Orel, July 17. Brother April, dito ka ba? Brother April, July 24. July 24. Sige, mag-substitute na lang. And then Brother Melvin, July 31, Brother Johnny, Brother John Olermo, Brother Voltaire, Brother John Lacanaria. Gagawin ko sana pero nasa harap ako di ba? Natuwa mo Pilipino. Brother Bong Siniklang, ayan. Brother Joshua ulit, Brother Jojo, Brother April, Brother Edgar, ayan. So, nandito, we gonna discuss each every Sunday. Sa Sunday school, ganito, we start at 9:30. Dapat 9:30, nandito na tayo, and then we discuss this one. And then pag naliwanagan ito, and then that's the time we give you a copy, and then we're gonna send in your Facebook and Messengers account. Ayan. So, doon sa listahan ho ninyo ng Target 20, isulat nyo lang doon. I-check nyo. Letter 1, na-send ko na. Letter 2, na-send ko na. Ganon. I-check nyo lang doon sa ating Target 20 Community Church cycle. Mga kapatid. Ayan. So, meron ho ba kayong mga tanong, mga kapatid? Pwede rin, all over, yeah. Kasi, di ba, we start at our Jerusalem, families, friends, ganyan. Di ba? At least you put it, pero dapat nakasulat sa prospect ninyo. Di ba? Kasi sisend nyo yan every week yan Hanggang 52 letters, 1 year nandiyon na lahat. Ito, sulat ni Brother Mel ito Tapos, pag dumating yung English version, Tagalog version, English version, kako nyo man. Kung merong hindi nakakaintindi ng Tagalog. Hindi ba? Ganon. So, ganon po yung target 20 natin. At, ayan, so we expect that everybody will participate in our very exciting journey this summer. Amen ho ba? Meron ba kayong mga tanong, mga kapatid? Ayan, so yung mga late na dumating, meron ho tayong mga templates dito, okay? So if you want to have a template of this one, you can get it, grab one,
and then you can share it to your friends. Kasi Sister Parida, we're planning to have a magazine rack dito sa harap, or maybe we're gonna buy 2. And then pag Sunday gaganito, ilalagay yung pamphlets diyan sa harap na may magbabantay din, at yung isa naman doon sa sidewalk, doon sa harap ng ICBC o dito sa banda. Magbabantay lang. Pag may mga dadaang mga tao, o kung may napansin sila, maganda yung picture Tapos meron ding palamig doon para magazine and then merienda. Halo-halo. Di ba? Maganda idea yon. Halo-halo, then meron pang magazine. Diyan sa harap ng ICBC o dito sa sidewalk. Kung may malakas pa ang inyong mga apog, doon sa King George area. O Costco. Di ba? Ayan. Kung medyo kakapalan nyo pa ng mukha, doon sa Suri Central. Nakita nyo ba yung nakabitbit na Koreano doon? Na may God is love, parang ganon. Di ba? Yan. Pwede natin gawin yan, Sister Elsie. Yan. Ikaw ang magbibit-bit. Basta mag-face mask. Di ba? Sabihin mo doon, ilagay mo yung placard mo, I'm single. Ilagay mo rito. Pero sa likod mo, anong ilalagay mo doon? Yan. For the Lord. Di ba? Di ba? Ganon. Ayan. So, yun po ang gawin natin. It would be exciting. Siguro, pag summer, itry natin na King George Station, Suri Station, Gateway, and sa New West, di ba? Yun yung ating subukan lang natin, di ba? Kung ikulong tayo, it's an honor, di ba? Sapagkat nakulong ka sa Panginoon, kaysa makulong ka sa chismis, di ba? Di ba? So, gawin natin yun para ma-expose naman natin ang ating katawan. Alam mo, nung nasa Bacolod ako, one of the things that I did, punta ka doon, the next morning, yun ang ginawa ko. Naghanap ako ng Church of Christ. Ayan. At yung ginawa namin every Sunday, pumupunta kami doon sa market area, kasamang mga young people. Namimigay kami ng payless, sardinas, at mga pamphlets na ganito. Parang simple lang yung ganyan. And it's a very nice experience. Ngayon, yung mga young people noon, nakasama ko doon, kasama ko sa messenger, nagtetext sila, mga pastor na sila doon. Can you imagine that? At hindi nila makalimutan yung parang ginawa namin noon at the very early age. Di ba? Na nagbibigay kami ng pamphlets. Ayan. Alright, so we have 6 templates for evangelism. So there is no reason for us, mga kapatid, para hindi makapanghikayat or mag-invite sa ating mga friends.